Sa lahat ng nagkampiyon sa NBA, ito ang isa sa pinaka-kontrobersyal, ang 2020 NBA Championship ng Los Angeles Lakers. Maraming fans, pati dating mga NBA players ang nagsasabing dapat hindi counted o may asterisk daw ang championship na to. May mga pumuna, may mga hindi pumayag. Pero meron ding nagsasabi na isa ito sa pinakamahirap na panalo sa kasaysayan ng liga. Dahil sa dami ng pinagdaanan ng team mula sa pandemic, mental pressure, hanggang sa pagkawala ng isang alamat. Samahan mo kong balikan kung paano tinahak ng Lakers ang kakaibang journey papunta sa kanilang ika-17th championship. At legit nga ba to? O isa lang ba itong championship na dapat may asterisk? Pero bago ang lahat, shoutout muna kay 21 sa nangulit ng topic na to. Okay, game! Bago naging kampiyon ang Los Angeles Lakers noong 2020, isa muna silang literal na tambay sa lottery. Yung team na sanay tayo na laging contender, naging regular na bisita ng NBA Draft Lottery. Simula 2013 hanggang 2018, sunod-sunod ang pagkatalo. Mga huling taon ni Kobe Bryant sa kanyang basketball career hanggang sa tuluyan niya nang iniwan ang larong basketball. At dahil sa pagiging suki sa baba ng standings, doon sila nakaipon ng mga top picks. Mula kay Julius Randle, 7th overall pick, at ang kanilang sunod-sunod na 2nd overall pick na sina D'Angelo Russell, Brandon Ingram at Lonzo Ball. Nagkaroon naman ng potensyal ang team pero kulang sa experience, walang guidance ng isang superstar. At aminin na natin na yung binuo nilang mga young top picks ay hindi sapat para ibalik ang Lakers sa glory days nila. Pero noong 2018, isang malaking desisyon ang ginawa ng Lakers front office. Napasay nila ang pinakamabigat na free agent noong time na yon, ang kagagaling lang sa NBA Finals na si LeBron James. Madaming nagulat dahil may edad na si LeBron at madami ang nag-iisip na ilang taon na lang ang natitira sa kanyang karir at tatapusin niya na yon sa kanyang hometown Cleveland. At dahil puro bata ang makakasama ni LeBron sa team, nag-sign sila ng ilang mga veteran players like Rajon Rondo, Tyson Chandler, JaVale McGee at ang best friend ni LeBron na si Lance Stephenson. Biglang nagkaroon ng buhay ang Lakers, lalo na nung unang game nila nung season na yon. Inabangan ng unang point ni LeBron, 2 dunk naman agad ang pinakawalan. Hype na hype ang mga fans, talo nga lang agad. Pero at least, buhay naman daw ang Lake Show, balik contender na naman daw ang Lakers. Pero hindi nangyari ang inaasahan. Sa unang taon ni LeBron sa LA, hindi agad naging madali. Puno ng mga injuries at chemistry issues. Lahat tuloy ng young cores nalagay sa trade rumors. Pero kahit anong pilit, ayun, hindi pa din nakapasok ng playoffs ang team na inaasahang babalik ang dating glory. Pero pagpasok ng 2019 off-season, hindi na nag-aksaya ng oras ang Lakers front office. Yung kinakatakutan ng mga young core na baka matrade sila, nangyari na nga. Kinuha nila si Anthony Davis mula New Orleans Pelicans kapalit ng halos buong future ng team. Yung mga naipon nilang picks na sila Lonzo Ball at Brandon Ingram, kasama pa si Josh Hart at mga future picks, sinalya na nila para kay AD. Taya, pati pamato naman. At dahil doon, ang taas ng pressure para kay LeBron at AD dahil pinagpalit na ng management ang lahat para sa kanilang dalawa. Kinuha din nila sina Avery Bradley, ang kaka-champion lang sa Toronto na si Danny Green, Jared Dudley at Dwight Howard. At yun, pagpasok ng 2019-2020 season, ibang Lakers na ang nakita natin. Ito na yung team na may identity. Si LeBron, playmaker, leader at utak ng team habang si AD, halimaw sa depensa at scoring machine sa loob. May leader sa bench dahil kay Rajon Rondo. May Danny Green pa na threat sa labas at may twin tower Dwight Howard at JaVale McGee. At ang resulta, sunod-sunod na panalo. Mula sa hindi pagpasok sa playoffs the previous year, naging number 1 sa standings. Pero habang umaarangkada ang Lakers, may isang trahedya ang yumanig hindi lang sa kanila kundi sa buong mundo ng basketball. Noong January 2020, biglang dumating ang balitang pumanaw ang alamat ng Lakers na si Kobe Bryant. Isa sa pinakamasakit na balita sa kasaysayan ng NBA. Hindi lang ito pagkawala ng isang player, kundi pagkawala ng inspirasyon, idolo at simbolo ng Lakers basketball. At doon, parang nag-iba ang lahat. Hindi na lang ito simpleng season, naging mas personal na, mas emosyonal, parang may mas malaking dahilan na para manalo, para kay Kobe at para sa legacy.
Pero hindi pa natapos doon ang mga pagsubok dahil ilang linggo lang ang lumipas, isang global na pangyayari ang tuluyang nagpahinto sa buong liga dahil sa pagkalat ng COVID-19 pandemic. Pati ang NBA napilitang ihinto ang season. Walang laro, walang fans, walang kasiguraduhan kung kailan babalik. Matapos ang ilang buwan, nakaisip ng solusyon ng NBA. Isang setup na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng liga. At ito ang tinawag na NBA bubble sa Walt Disney World Resort. Isang isolated environment, lahat ng teams nasa iisang lugar lang. Walang travel, walang home court, walang fans, parang pick-up game sa loob ng isang malaking resort. Pero syempre, NBA level. Pero hindi pa din natapos ang problema. May insidente pa noon about kay George Floyd. Di ko na ididetalye, pero yun ang isa pang dahilan bakit muntik nang i-boycott ng mga players ang mga games sa bubble. Maraming players ang naglabas ng saloobin. May mga nagprotesta, may mga nag-isip pa kung itutuloy pa ba ang season. At yun ang dahilan bakit nagkaroon ng special edition jersey, yung pinalitan nila yung mga pangalan nila sa mga jersey nila, para sa boses at para sa hustisya. So ang dami ng emotional distractions, pero nagawan pa din ng NBA para maituloy ang NBA season. At sa playoffs, tinalo nila ang Trail Blazers 4-1. Sunod nilang nakalaban ang duo nila James Harden at Russell Westbrook, Houston Rockets. Pero tinapos din nila ang serye in 5 games. At sa conference finals, ang Denver Nuggets nila Nikola Jokic at Jamal Murray. At again, tinapos nila ang serye 4-1. At sa NBA Finals, isang underdog team. Pero hindi basta-basta. May puso, may laban at may leader na si Jimmy Butler na halos buhat ang team. Pero sa huli, hindi na kinaya ng Heat dahil sa kombinasyon ni na LeBron at AD at sa lalim ng Lakers, tinapos ng Lakers ang serye 4-2 at doon na nila nasungkit ang kanilang ika-17th NBA Championship para tapatan ang record ng Boston Celtics at tinupad ang pangako para kay Kobe Bryant. Ngayon, balikan natin ang tanong. Legit ba ang 2020 NBA Championship ng Los Angeles Lakers o dapat ba talaga itong lagyan ng asterisk? Simulan natin sa kabilang side. Bakit sinasabi ng iba na may asterisk? Dahil daw walang home court advantage, walang fans, walang pressure ng crowd, mas mahabang pahinga, mas fresh ang katawan ng players, iba ang environment at hindi ito normal na NBA settings. Kaya para sa iba, parang hindi tunay ang laban. May nagsabi pa na hindi naman daw lahat ng NBA team nasa bubble, kaya nabawasan daw yung competition. Well, 22 teams ang nasa bubble. Yung 8 teams na hindi sinama, eliminated na yun sa playoff contention or sumama man sila, based sa record nila, hindi na sila aabot sa playoffs kahit ipanalo pa nila lahat ng natitira nilang regular season games. So wala nang sense na i-risk pa nila yung health nila para lang sa mga non-bearing games. But anyway, ito naman ang side ng mga nagsasabing legit ang championship ng Lakers. Una, lahat ng teams pare-pareho ang sitwasyon. Walang may lamang, walang may home court, walang travel advantage, pantay-pantay at hindi lang yon. Isa ito sa pinaka-mentally challenging na season. Pandemic isolation, social issues tulad ng nangyari kay George Floyd, pandemic, malayo sa pamilya at emotional effect ng pagkawala ni Kobe lalo na sa Lakers franchise. Para sa kanila, parang mas mahirap pa nga kasi hindi lahat ng players kinaya yon. May mga players pang umalis, may mga naapektuhan mentally. So hindi lang physical ang labanan. At dito papasok yung tanong na kung pare-pareho naman ang kondisyon ng lahat ng teams, kung lahat dumaan sa parehong hirap, hindi ba mas lalong naging patas ang laban? At kung madali lang talaga yon, bakit hindi nagawa ng iba? Well, kung matagal ka nang nanonood sa channel ko, hindi ko ugali mang-hate ng players. Kaya ko gumawa ng appreciation video ni Michael Jordan, Steph, LeBron, KD o kahit sino pa. And this time, para sa akin lang ulit, deserve ng Lakers yung recognition para sa effort nila makuha yung kampyonato sa gitna ng lahat ng mga nangyari. Dahil bago pa man sila napunta sa bubble, number 1 na sila sa West. Lumaban sila ng walang nagchicheer ng mga fans, na walang home court advantage, na walang pamilya nila sa tabi nila, at nagkampiyon sila ng walang parade, walang after party, halos walang celebration, at walang tao sa ring ceremony. Pero kung hindi tayo parehas ng opinyon, okay lang yan, valid lahat ng pananaw. Pero sana, hindi lang dahilan ng paglagay mo ng asterisk sa championship nila ay si LeBron kasi ang nag-champion. Kasi tingnan mo tong picture na to. Kung siya ba ang nagkampiyon noong panahon na yon at tinalo niya si LeBron, lalagyan mo pa din ba ng asterisk yon? O isa ka ngayon sa nagsasabi na yan ang pinakamahirap na championship sa history. Paki-like and share naman ang video kung nagustuhan mo at comment mo na din yung opinion mo. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.